Kabanata 3331 hanggang Kabanata 3340. Kabanata 3331. Sa lupa, patuloy na dumadaan sa isip ni Yehan ang mga larawan, kahit na ang lugar na daan-daang metro sa ilalim ng shell ay hindi nakaligtas sa kanyang paggalugad na kasing lawak ng libong milya. Sa kasalukuyang lakas ng tiyanlimo ni Yehan, hindi problema na suriin ang isang lugar sa isang pagkakataon, ngunit normal na makaligtaan ng kaunti. Sa huli, sa napakalawak na lugar na ito, maliban na lamang kung ikaw ay isang makapangyarihang Diyos na alam ang lahat, si Yehan ay isang mortal lamang na may maling pangalan ng sugo ng Diyos. Di nagtagal, sa pamamagitan ng paningin ng clairvoyant, natuklasan ni Yehan ang maraming sinaunang guho sa ikalabing-isang lugar, at kahit na natagpuan ang maraming makapangyarihang sinaunang sandata ng emperador. Ngunit hindi ito pinapansin ni Yehan, maliban na lamang kung makakahanap siya ng pinakamataas na mahiwagang sandata, o makakahanap ng hindi alam na lugar, pipiliin ni Yehan na gumawa ng aksyon. Ang pangunahing layunin ng paggalugad ni Yehan sa ikalabing-isang lugar ay hanapin ang mana ng Sumpay na emperador. Ang ikalabing-isang lugar, ito ay walang alinlangan na ang lugar kung saan ang lungsod ng Tadhana ay pinakamalapit sa templo ng Tadhana, at ang mga pagkakataong narito ay mas malakas din kaysa sa mga pagkakataong lumitaw sa mga naunang lugar. Di nagtagal pa, matapos patuloy na gumamit ng kanyang clairvoyance para mag-eksplora, sa wakas ay natagpuan ni Yehan ang isang hindi alam na lugar sa ikalabing-isang lugar. Matapos tahimik na tandaan ni Yehan ang lokasyon, patuloy niyang ginamit ang kanyang clairvoyance para galugarin ang malawak na mundo na ito. Ang isang hindi alam na lugar ay hindi sapat para agad na kumilos si Yehan. Tanging matapos galugarin ang buong hindi alam na lupain, bubuksan ni Yehan ang hindi alam na lupain na natuklasan niya. Gayunpaman, noong ibigay ni Yehan ang lahat ng lakas niya para galugarin ang ikalabing-isang lugar, unti-unting lumitaw sa ikalabing-isang lugar sina Kang Tianzan, Banan Ancient Buddha, Chen Yi, Li Zhengdao, at iba pa. Ang altar ay tumatanggap ng gawain, nag-upgrade ng singsing ng buhay, at naghahanda para pumasok sa 12 lugar. Inayos na ni Yehan ang lahat sa ika-10 lugar. Sa ngayon, maliban kay Yehan, ang gawain ng lahat ay patuloy na pagbutihin ang kanilang mga singsing ng buhay, at si Yehan lamang ang gagawa ng paghahanap para sa mga hindi alam na lugar. Hindi ko alam kung kumusta na ang ikatlong kapatid. Ang ikalabing-isang lugar ay napakalawak at walang hanggan. Walang sino man ang nakakaalam kung gaano ito kalaki. Makakaligtas kaya siya mag-isa? Sa isang altar ng tadhana sa ikalabing-isang lugar, na-frown si Zon Wuswang habang hawak ang kanyang tebak. Hinampis ni Li Zhengdao ang balikat ni Zon Wuswang at sinabi, dahil nang ahas gawin ito ng ikatlong kapatid, natural na walang malaking problema. Dapat muna nating i-upgrade ang singsing ng buhay para maghanda para pumasok sa ikalabindalawang lugar. Marahil, pagdating ng panahong makipag-ugnayan sa atin ang ikatlong kapatid, oras na para pumasok sa ikalabindalawang lugar, at bago iyon, hindi tayo dapat maging pabigat sa ikatlong kapatid. Kuwit-kuwit, dalawang hindi alam na lugar. Sa sandaling ito, bagaman hindi pa rin gumagalaw si Yehan na nakakulong ang mga binti sa tuktok ng bundok, natuklasan na ni Yehan ang dalawang hindi alam na lugar matapos niyang galugarin ang 1000 milya. Ang mga hadlang na pagbabawal sa dalawang hindi alam na lugar na ito ay labis na makapangyarihan, kaya makikita na ang mga pagkakataong nasa loob ay hindi maaaring simple. Ang dalawang hindi alam na lugar ay kumakatawan sa kapangyarihan ng mana na iniwan ng dalawang sinaunang emperador, ngunit hindi pa rin ito gumalaw kay Yehan. Para sa ikalabing-isang lugar, hindi pa tapos si Yehan sa paggalugad. Ang clairvoyance ay kumakalat ng walang katapusan sa pagitan ng langit at lupa, walang hindi maaaring tumagos, at walang hadlang na makakapigil sa paningin ni Yehan. Matapos ang 3 oras na lumipas ng ganito, sa wakas ay huminto si Yehan at tumigil sa paggalugad ng ikalabing-isang lugar. Panguna, halos napasyalan na ni Yehan ang ikalabing-isang lugar, at halos lahat ng dapat matuklasan ay natuklasan na ni Yehan. Bukod pa rito, noong galugarin ni Yehan ang ikalabing-isang lugar, natuklasan niya na ang mga protos ay dumating na rin sa ikalabing-isang lugar. Ang pagtuklas na ito ay nagpasya agad kay Yehan na ibalewala ang ideyang galugarin muli ang ikalabing-isang lugar. Narito na ang mga Diyos, at kailangang agad na buksan ni Yehan ang hindi alam na lugar na natuklasan niya sa ikalabing-isang lugar, pagkatapos ay ipaalam sa lahat na pumasok sa ikalabindalawang lugar. Ang tuktok ng mataas na antas na hari ng Diyos ay talagang isang linya lamang ang pagitan para makapasok sa larangan ng emperador ng Diyos, at ang bilis ng taong ito ay lalong bilis. Unti-unting binalik ni Yehan ang kanyang clairvoyance, at natural na nakita niya ang unang emperador sa ilalim ng kanyang paghahanap kanina, at kahit pa, ang unang emperador ay biglang naramdaman na may isang tao na lihim na sinusubaybayan siya. Siya ba yun?
Tumangala ang unang emperador sa kawalan, at ang pakiramdam ng pagmamasid sa dilim ay nagbigay sa kanya ng isang napakapamilyar na pakiramdam. Ang pakiramdam na ito ay naramdaman lamang ng unang emperador sa katawan ni Yehan. Ito ay isang pakiramdam na parang kumukulo ang dugo at umaapaw ang damdaming makipaglaban. Parang ikaw ay nasa ika-11 lugar pa rin, mabuti na lang, makakapasok ako sa ika-12 lugar bago ka. Kabanata 3332. Maliwanag ang mga mata ng unang emperador. Lubos siyang determinadong makahabol kay Yehan at sa iba pa, para makalampas sa kanila at mauna silang pumasok sa 12 rehiyon. Sa ngayon, nang maramdaman na nasa ika-11 lugar pa rin si Yehan, maaring sabihin na dumadaloy ang dugo sa buong katawan ng unang emperador. Nakahabol na siya kay Yehan, at ngayon na ang pagkakataong malampasan siya at pumasok sa ika-12 lugar. Sa pagtuklas na ito, agad na nag-utos ang unang emperador, ipahayag sa mga Protoss, pumasok ng buong lakas sa 12 rehiyon. Ngunit, hindi pa ganap na nakahabol ang lakas ng ating mga Diyos. Baka hindi angkop na pumasok na tayo ngayon sa 12 rehiyon. Hindi tayo walang alam sa 12 rehiyon. Kapag naharap tayo sa panganib, maaaring mahirap itong labanan. Nafraw ng unang general ng Diyos at sinabi na bagaman ang ika-12 lugar ay may pinakamakapangyarihang mga pagkakataon, ito rin ay kasama ng pinakatakot na krisis matapos pumasok sa lungsod ng tadhana. Sa lungsod ng tadhana, ako ang nasasakupan ng mga Protoss o ako na ang unang emperador. Walang emosyon ang mukha ng unang emperador. Kahit na hindi pa nakahabol ang lakas ng mga Protoss, ay agad na siyang papasok sa ika-12 lugar dahil ito ang pinakamagandang pagkakataong malampasan sina Yehan at iba pa, at hindi ito maaaring palampasin ng unang emperador. Tumahimik ang unang general, at si Yehan naman ay nasa daan na para buksan ang hindi alam na lupain. Sa ika-11 lugar, kabuoang 3 hindi alam na lupain ang natuklasan ni Yehan. Sa loob ng 2 oras, halos buksan na ni Yehan ang 3 lugar na ito. Ang 3 hindi alam na lupain ay mga mana mula sa sinaunang panahon, at mga nangungunang 20 emperador sa gitna ng 100 emperador noong sinaunang panahon. Ang mga mana na iniwan nila ay natural na kahanga-hanga. Ngunit ang nagpapasakit sa loob ni Yehan ay hindi pa rin niya natuklasan ang mana na iniwan ng Sampei na emperador ng langit. Wala sa ika-11 lugar, at ngayon ay tanging sa ika-12 lugar na lamang tayo umaasa, at hindi ko rin alam kung handa na ang iba. Malalim na huminga si Yehan, at matapos buksan ang 3 natuklasang hindi alam na lugar, naghahanda na rin siyang pumasok sa 12 rehiyon. Agad na muling ipinamahagi ni Yehan ang kanyang clairvoyance, kumakalat patungo sa malaking bahagi ng ika-11 lugar, ngunit nang handa na siyang tingnan ang pag-usad ng iba, natuklasan din niya ang kilos ng mga Protoss. Nakikipagkompetensya sa akin sa oras, baka masama ang swerte ninyo. Mapangasar na ngumiti si Yehan, at agad na nagpadala ng mensahe sa iba na pumasok ng buong lakas sa 12 rehiyon. Sa sandaling ito, matapos magbigay ng utos ang unang emperador na pumasok ng buong lakas sa 12 rehiyon, lahat ng mga Protoss ay nagsimulang kumilos, pumunta sa altar ng tadhana para tumanggap ng gawain, ay upgrade ang kanilang singsing ng buhay, at maghanda para pumasok sa 12 rehiyon. Matapos makita ang kilos ng mga Protoss, hindi hahayaan ni Yehan na sila ang mauna pang pumasok sa ika-12 lugar. Sino mang mauna ay makakakuha ng kalamangan, at kung mauna ang mga Protoss, labis itong hindi favorable para kina Yehan at iba pa. Matapos ipadala ang mensahe sa iba, hindi na natiling walang ginagawa si Yehan. Sa ngayon, halos naasikaso na ni Yehan ang mga hindi alam na lugar sa ika-11 rehiyon, at buksan na niya ang 3 natuklasan niyang lugar. Pumunta na rin si Yehan sa altar ng tadhana para tumanggap ng gawain, ay upgrade ang kanyang singsing ng buhay, at pumasok sa 12 rehiyon. Sa huli, ang kasalukuyang puntos ng singsing ng buhay ni Yehan ay 100 milyong lamang, at kailangan niya maabot ang 110 milyong puntos para magkaroon siya ng karapatan na pumasok sa ika-12 lugar. Sa ngayon, hindi alintana kung mga Protoss man o sina Yehan at iba pa, lahat ay nagsisikap na pagbutihin ang kanilang mga singsing ng buhay, sinusubukang mauna sa isa't isa at pumasok sa 12 rehiyon. Lahat ay nakikipagkarera sa oras. Gustong malampasan ng mga Protoss sina Yehan at iba pa, kung mawawalan sila ng pagkakataong ito, tanging sina Yehan at iba pa na lamang ang makakakuha ng kalamangan. Gayunpaman, kung titingnan ang kasalukuyang kalamangan, kahit na mauna pang pumasok ang mga Protoss sa 12 rehiyon, maaaring hindi pa rin sila makakakuha ng kalamangan. Sa mga nangungunang eksperto, ang mga Protoss ay mas hina pa kaysa kina Yehan at iba pa.
Sa huli, hindi lamang sina Yehan at ang Gintong Kilin ang mga hindi karaniwang nilalang kina Yehan at iba pa, kundi pati na rin sina Kang Tianzan, Yu Honghuang, Banan Ancient Buddha, Chen Yi at iba pa. Maaari lamang makipagkumpetensya ang mga proto sa kanila kung ganap na silang nakapasok sa 12 rehiyon. Bukod pa rito, hindi madaling mapahuli ng mga protos sina Yehan at iba pa sa pagpasok sa ika-12 lugar. Naghanda na si Yehan na pumasok sa ika-12 rehiyon nang makapasok pa lamang siya sa ika-11 lugar. Maaaring halos maabot na ng mga puntos ng singsing ng buhay ni Kang Tianzan, Yu Honghuang, Banan Ancient Buddha, Chen Yi at iba pa ang limitasyon para pumasok sa 12 rehiyon. Matapos tumanggap ng gawain mula sa altar ng tadhana, mabilis na natapos ito ni Yehan. Ang gantimpala ng gawain na ito ay direktang 10 milyong puntos ng singsing ng buhay. Bagaman medyo mahirap, malinaw na hindi ito makakapigil kay Yehan. Ang 110 milyong puntos ay nagbigay daan kay Yehan na agad na pumasok sa ika-12 lugar matapos niyang tapusin ang gawain. Sa sandaling ito, kahit na ang unang emperador ay nagsisikap pa ring pumasok sa ika-12 rehiyon, samantalang sina Yehan, bukod sa kanyang sarili, ang mga masters tulad ni Kang Tianzan, Yu Honghuang at iba pa ay nauna nang pumasok sa ika-12 rehiyon bago pa siya. Tungkol sa mga protos, wala pa silang sinumang nakapasok. Ang ika-12 lugar, ito ay walang alinlangan na ang lugar na hinahangad ng mga batang master ng lahat ng lahi sa lungsod ng tadhana, dahil dito matatagpuan ang pinakamakapangyarihang pagkakataon sa lungsod na iyon. Siyempre, alam din ng lahat na ang ika-12 lugar ay ang pinakamakapanganib na lugar sa lungsod ng tadhana. Kung hindi maingat, maaaring mawala ng buhay sa huling sandali. Bagaman maganda ang makapangyarihang pagkakataon, kailangan mong mabuhay para matamasa ito. Parang iba ang 12 lugar kumpara sa mga naunang lugar. Nakita na si Yehan sa kalangitan ng ika-12 lugar sa sandaling ito, at malaki ang pagkakaiba ng lugar na ito kumpara sa mga naunang lugar. Kabanata 3333. Sa naunang bahagi ng lugar, ang ipinapakita ay isang pakiramdam ng kalungkutan at pagkawasak, para bang isang sinaunang larangan ng digmaan na hindi pa nararating ng sinuman. Gayunpaman, ang 12 lugar na nasa harap ngayon ay malinaw na naiiba, puno ng sigla, para bang isang umuunlad na bagong mundo, at mayroong isang kompleto at perpektong sistema ng mga batas sa kawalan. Ito ay isang bagong mundo na kumpleto at walang depekto, na nagbibigay kay Yehan ng pakiramdam na parang isa pang kontinente ng mga Diyos at demonyo. Tinignan ng mga mata ni Yehan ang nakapalibot na mundo ng 3 beses, at pumili ng isang direksyon para lumakad patungo sa langit. Di nagtagal, natuklasan ni Yehan ang isang napakalaking lungsod. Ang lungsod na ito ay napakalaki at kahanga-hanga, walang anumang pinsala, ang mga gusali sa loob nito ay umaabot hanggang sa langit, napakalawak, at nararamdaman pa rin ni Yehan ang isang malakas na hininga ng buhay sa lungsod na ito. May ganitong lakas na hininga ng buhay, maaari bang mayroon pang mga advance na may talinong nilalang sa 12 rehiyong ito? Na-frown si Yehan, ang lahat ng mataas na antas na may talinong buhay sa 12 rehiyon, ano kaya ito? Agad na tinignan ng clairvoyance ni Yehan ang malawak na lungsod na nasa harap. Hindi pinili ni Yehan na lumapit sa lungsod na ito. Bagaman ang 12 rehiyon ay puno ng makapangyarihang mga pagkakataon, puno rin ito ng nakakatakot na mga krisis. Sa isang iglap nang tingnan ng clairvoyance ni Yehan ang malawak na lungsod, nabigla ang kanyang puso, at ang larawang lumitaw sa kanyang isip ay talagang nagpabigla sa kanya. Sa lungsod na iyon, mayroon talagang maraming makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo. Ang mga dayuhang ito ay magkakaibang anyo. Ang ilan ay may katawan ng tao at mukha ng hayop, at ang iba naman ay may mahabang mga galame sa kanilang noo. Bukod pa rito, napakaraming makapangyarihang dayuhan sa labas ng lungsod, at mukha silang mabangis at malakas. Gayunpaman, ang mga mabangis na makapangyarihang dayuhang ito ay mukhang maayos sa loob ng lungsod, at walang kaina-hinalang kaguluhan. Bigla na lamang, nang may pasilip ng clairvoyance ni Yehan ang buong lungsod, mayroong isang malawak at matayog na kastilyo sa gitna ng lungsod. Sa loob ng kastilyo, isang higanteng may taas na 5 metro na hubad sa itaas ng baywang at bumabalot ng kasamaan ang biglang binuksan ang kanyang mga mata na parang natutulog. Ang pares ng mga mata nito ay kumikinang ng pula-pula na liwanag, para bang 2 kidlat na pula na kayang tumago sa mundo. Ang hininga ng mga Diyos at demonyo, dumating na ang 1000 taon, at sa wakas ay muling dumating ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo sa mundong ito, simulan na dapat ang pangangaso. Ang mga pulang mata ay parang tumago sa kawalan, at tumingin kay Yehan na nasa labas ng lungsod. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan na nasa labas ng lungsod ang isang napakatinding presyon na paparating.
Hindi, natuklasan ako. Matapos maramdaman ang nakakatakot na presyon mula sa langit at lupa, nagulat si Yehan at agad na mabilis na tumakbo patungo sa malayong kawalan. Maraming makapangyarihang dayuhan sa lungsod, at mayroon din isang makapangyarihang dayuhan na ikinakatakot ni Yehan. Kung siya ay makulong sa kanila, hindi masasabi ni Yehan na makakatakas siya ng walang pinsala. Dumating na ang 1,000 taon, dumating na ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo, at dumating na ang araw ng pangangaso ng aking mga Hades. Bumaba na kayo, hayaan na nating malaya na ngayon ang katahimikan ng 1,000 taon. Sa Marangyang Kastilyo, ang makapangyarihang dayuhan na may pulang mata ay nakatayo sa pinakamataas na bahagi ng kastilyo, para bang isang Diyos ng mga dayuhan, at ang kanyang mga nakabukas na kamay ay parang kayang hawakan ang buong mundo. Sa isang iglap, sabay-sabay na nagsigawan ang mga makapangyarihang dayuhan sa buong lungsod, pawang pinapalayas ang matagal ng pinigilan nilang galit na lakas, para bang ang mga nakakulong na demonyo ay pinalaya na. Di nagtagal, ang mga makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo ay naglabasan na ng lungsod isa-isa, hawak ang mga sibat sa kanilang mga kamay, umaalingaw-ngaw habang lumilipat patungo sa lahat ng direksyon, para bang ang mga tribo ng mga unang tao ay nagsisimula ng isang malaking seremonya ng pangangaso. 88. Sa malaking lungsod, naglakad ang mga makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo, para bang sila ay nakatakas mula sa hall na ikinakulong sila ng maraming taon, at kumalat sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, bagaman mukhang magulo ang mga makapangyarihang dayuhang ito, maayos at mabilis ang kanilang mga kilos, para bang isang maayos na hukbo, nahahati sa maraming pangkat at handang magsimula ng pangangaso. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Yehan ng napakaraming makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo. May hindi bababa sa 10,000 dayuhan sa buong lungsod, ito ay isang bagay na hindi niya inakala noon. Sa 12 rehiyon na kanyang tinapakan, mayroong napakaraming makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo. Bukod pa rito, ito lamang ang mga makapangyarihang dayuhan na pansamantalang natuklasan ni Yehan. Sa mundong ito na puno ng kumpleto at perpektong sistema, maaaring may iba pang makapangyarihang dayuhan. Ilan nga ba ang mga makapangyarihang dayuhan na umiiral sa 12 rehiyong ito? Ito ay hindi pa alam sa kasalukuyan. Matapos umalis malapit sa lungsod, tumakbo si Yehan ng patuloy na hindi tumitigil. Nararamdaman niya na natukoy na siya ng mga dayuhan sa lungsod, at marahil ay nasa daan na sila para habulin siya ngayon. Bukod pa rito, mayroong isang makapangyarihang dayuhan sa lungsod na ikinakatakot ni Yehan. Kaya naman, kailangang umalis na lamang si Yehan, ang direktang pagharap sa mga dayuhang ito ay parang hinahamon lamang ang kamatayan. Bakit napakaraming dayuhan sa 12 rehiyon? Gaano nakatagal silang umiiral dito? Kabanata 3334. Nabigla ang puso ni Yehan at agad na nagpadala ng mensahe sa iba. Sa ngayon, hindi alam ni Yehan kung sino sa kanyang pangkat ang nakapasok na sa 12 lugar. Kailangan niyang tiyakin at pagsamasamahin ang mga taong nakapasok na sa 12 lugar, at ipaalam na rin sa mga hindi pa nakapasok. Sa ganitong paraan, kapag pumasok sila sa 12 rehiyon, hindi sila magugulat ng biglaan ng mga makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo. Di nagtagal, matapos kumalat ang mensahe ni Yehan, may agad na sumagot. Sina Kang Tianzan, Yu Hongwang, Banan Ancient Buddha, at Chen Yi lamang ang nakapasok na sa 12 lugar. Ang iba pang kasapi ng pangkat ay hindi pa nakapasok mula sa 11 lugar. Matapos mag-isip, hindi muna sumagot si Yehan. Sinabi na lamang niya kay Kang Tianzan na may mga dayuhan sa 12 rehiyon. Hindi na naman makapaglakas loob si Yehan na gumamit ng kanyang clairvoyance ng basta-basta, kapag muling matuklasan siya ng isang makapangyarihang dayuhan, magkakaroon ng matinding labanan. Uy, iyon ay ang gintong kilin. Sa oras na iyon, nang handa na si Yehan na pumunta sa pinakamalapit na altar ng tadhana, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na tawag na paparating. Ang tawag na ito ay mula sa kontrata ng kaluluwa kasama ang gintong kilin. Nang maramdaman ang tawag na ito, na-frown si Yehan. Kung ang gintong kilin ay tumatawag sa kanya, tiyak na nahaharap ito sa ilang problema. Pagkatapos noon, naglakad si Yehan patungo sa direksyon ng tawag. Nang pumasok si Yehan sa 12 lugar, sumunod din dito ang gintong kilin, ngunit hindi ito lumitaw sa parehong lugar kung saan siya dumating. Di nagtagal, ang milyon-milyong milyang layo ay kumuha lamang ng kalahating minuto para kay Yehan. Nang maramdaman niya na lalong lumalakas ang tawag, sa isang kawalan, bigla niyang natagpuan ang gintong kilin na napapalibutan at sinasalakay ng daan-daang makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo. Ang lahat ng mga makapangyarihang dayuhang ito ay napakalakas, at mayroon pang 2 makapangyarihang dayuhan na kapag sama-sama ay hindi mas hina kay Yehan.
Hindi mahirap para sa Gintong Kilin na umalis nang hindi natalo, ngunit ang daan-daang makapangyarihang dayuhan na paminsan-minsan ay umaatake ay nagpahirap at naging mapanganib ang sitwasyon nito. Ito ay ang banal na hayop ng mga Diyos at demonyo. Kapag ito ay lumaki na, maaari itong maging pantay sa Diyos ng aming lahing Ming. Para sa dakilang layunin ng aming lahing Ming, at para sa aking pamamahala sa daigdig ng Julie, kailangang alisin ang banal na hayop na ito ng mga Diyos at demonyo. Ang mga boses ng mga makapangyarihang dayuhan ay umalingaw-ngaw sa langit, at ang dalawang makapangyarihang dayuhan ay nagkasama, na nagpa-frown kay Yehan na lihim na nanunood dito. Kung gusto niyang makatakas ang Gintong Kilin at magkasama silang umalis, ang dalawang makapangyarihang dayuhan ang pinakamalaking hadlang, at kapag siya ay kumilos, kailangang tapusin sila sa isang saksak. Aw! Dumadaloy ang gininto ang dugo sa katawan ng Gintong Kilin, at nasugatan ito sa ilalim ng pagsalakay ng mga makapangyarihang dayuhan, ngunit sa pamamagitan ng kontrata ng kaluluwa, naramdaman din ng Gintong Kilin na dumating na si Yehan sa lugar na ito. Nanginginig ang kawalan, at ang larawan ni Yehan ay lumitaw na parang isang sinag ng liwanag ng Diyos sa itaas ng daan-daang makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo, isara ang langit at lupa. Ang malaking kamay na sumasakop sa langit at araw ay bumaba mula sa langit. Ang lakas ng palad na iyon ay nagpakatakot sa mga makapangyarihang dayuhan na natatakpan nito. Sa isang iglap, maraming makapangyarihang dayuhan ang natigilan at namatay sa sandaling iyon, kahit na ang dalawang pinakamalakas na dayuhan ay naapektuhan at medyo nasugatan. May mga inapo ng mga Diyos at demonyo, patayin sila. Nagalit ang dalawang makapangyarihang dayuhan at sabay na tumakbo patungo kay Yehan na lumitaw na, at ang dalawang sibat na puno ng kasamaan ay diretso nang itinuturo sa katawan ni Yehan. Siyam na pagbabago ng pag-uusig sa mga Diyos. Sigaw ni Yehan, at kanyang lakas sa paglaban ay doble agad. Habang hinaharap ang pag-atake ng dalawang magkasamang makapangyarihang dayuhan, ibinagsak ni Yehan ang espada ng Myriad Tribulation na hawak niya, at ang mabangis na liwanag ng espada ay tumagos sa langit. Ang mga epekto ng lakas ng espada ay nagpauwi ng mga makapangyarihang dayuhan. Klang! Klang! Sa isang iglap, ang espada ng Myriad Tribulation ni Yehan ay nagtagpo ng dalawang makapangyarihang dayuhan, at ang napakalakas na tunog ng bakal ay kumalat sa daan-daang milya. Ang mga sibat sa kamay ng dalawang makapangyarihang dayuhan ay agad na hiniwa ng espada ng Myriad Tribulation, ngunit ang epekto ng napakalakas na lakas ay nagpamutla kay Yehan, at isang bibig ng dugo ang lumabas na parang isang araw ng dugo. Ang mga sandata ng dalawang makapangyarihang dayuhan ay naputol, at sila rin ay umatras habang dumudugo ng bibig. Sa pagbanggaan na ito, walang nakakuha ng kalamangan kina Yehan o sa dalawang makapangyarihang dayuhan. Napakalakas ng mga inapo ng mga Diyos at demonyo na ito, alisin sila. Nabigla ang puso ng dalawang makapangyarihang dayuhan. Umiiral na sila sa 12 rehiyon sa loob ng 1,000 taon. Ang mga inapo ng mga Diyos at demonyo ay pumapasok dito tuwing 1,000 taon, ngunit sa mga nakaraang pagkakataon, bihira silang makakita ng isang hindi karaniwang batang makapangyarihang inapo ng mga Diyos at demonyo tulad ni Yehan. Ang oras ay tumitigil. Wala ng panahon si Yehan na mag-isip, at ipinakita niya ang kanyang likas na kakayahan. Matapos tumigil ang lahat sa langit at lupa, naging dalawang sinag ng liwanag sina Yehan at ang Gintong Kilin at tumakas patungo sa malayo. Wala pang katiyakan si Yehan na mananalo kung patuloy siyang lalaban. Mga sampay na inapo ng mga Diyos at demonyo, hanapin ninyo sila. Napakasama ng loob ng dalawang makapangyarihang dayuhan dahil hindi nila napigilan na makatakas si Yehan sa harap nila. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakarating na sina Yehan at ang Gintong Kilin sa kalangitan na daan-daang libong milya ang layo, at hindi sila tumigil kahit sandali. Uy, baka ikaw ay makakapag-breakthrough na. Sa oras na iyon, matapos gamitin ni Yehan ang batas ng buhay para ayusin ang kanyang mga sugat, bigla niyang natagpuan na ang kanyang larangan ay handa ng kumilos, at paulit-ulit na sinusubukang maabot ang larangan ng gitnang antas na Saint King. Matapos lamang siyam na pag-atake, madaling pumasok si Yehan sa larangan ng gitnang antas na Saint King. Kabanata 3335. Gitnang antas na Saint King. Nang maramdaman ang pagbabago sa kanyang sariling larangan, ang kalungkutan ni Yehan dahil sa mga sugat na natamo mula sa dalawang makapangyarihang dayuhan ay mabilis na nawala. Iniisip ni Yehan na dapat niyang maabot ang larangan ng gitnang antas na Saint King sa ika-12 lugar. Sa huli, ang pangwakas na layunin ni Yehan ay maabot ang mataas na antas na Saint King sa lungsod ng Tadhana. Kahit na hindi niya maabot ang hakbang na iyon, hindi niya maaaring iwasan ang pagiging gitnang antas na Saint King. Gayunpaman, ang biglaang at mabilis na pag-usbong ng kanyang sariling larangan ay hindi pa rin niya inakala.
Parang kailangan kong pasalamatan ang 2 taong iyon dahil tinulungan nila akong pumasok sa larangan ng gitnang antas na Saint King. Malalim na huminga si Yehan, at patuloy na mabilis na naglakbay kasama ang gintong kilin patungo sa kawalan sa harap. Ang mga dayuhan ay maaaring maghanap pa sa kanila, kaya naman kakaunti na lamang ang pagkakataon at oras para kay Yehan. Bago talagang mahanap sila ng mga makapangyarihang dayuhan, kailangang pagsamasamahin ni Yehan ang iba para harapin ang mga makapangyarihang dayuhang ito. Wala pa siyang katiyakan na mananalo kung mag-isa siya. Pero napakaraming makapangyarihang dayuhan sa 12 rehiyon, kailangan nating maghanda ng maaga. Pagkatapos noon, dinala ni Yehan ang gintong kilin patungo sa pinakamalapit na altar ng tadhana para tumanggap ng gawain. Tanging kapag tumaas na ang kanyang singsing ng buhay ay makakagawa pa siya ng ibang bagay gamit ito. Tinignan ni Yehan ang mga gawain isa-isa, ngunit ang kakaibang bagay ay sa listahan ng mga gawain ng 12 rehiyon, ang ilan ay may gantimpalang daan-daang libong puntos ng singsing ng buhay. Sa unang 11 rehiyon, ang pinakamababang gantimpala ng mga gawain ay nasa 1,000,000 pataas, ngunit sa 12 rehiyon, ang pinakamababa ay maaaring daan-daang libo lamang. Baka lahat ng gawain sa 12 rehiyon ay napakahirap. Iyon ang pumasok sa isip ni Yehan. Ang pinakamababang gawain sa listahan ay kumuha ng bangga ng kawalan, na may gantimpalang 700,000 puntos ng singsing ng buhay. Ang paglaki nito ay nangangailangan ng mahigpit na kondisyon, maaari lamang itong tumubo sa mga ulap na puno ng mahusay na aura. Ang mga ganitong biyayang pangkalikasan ay bihira makita sa labas ng mundo. Kumuha ng mga bulaklak ng cape, 1,000,000 puntos ng singsing ng buhay. Ibantay ang bunga ng body sa loob ng 3 araw, makakakuha ng 1.8 milyong puntos ng singsing ng buhay. Kumuha ng tubig na walang ugat mula sa sinaunang puno ng buhay, 2,2 milyong puntos ng singsing ng buhay. Patayin ang hari ng 3 mata, 3 milyong puntos ng singsing ng buhay. Patayin ang hari ng Hades, 3.2 milyong puntos ng singsing ng buhay. Tinignan ni Yehan ang mga kakaibang gawain. Ang mga gawain tulad ng pagkuha ng mga bulaklak ng cape at pagbabantay ng bunga ng body ay hindi pa lumitaw sa mga naunang lugar. Hari ng 3 mata, hari ng Hades, hari ng masasamang espiritu. Na-frown si Yehan. Maaari bang mga makapangyarihang tao mula sa ibang lahi ito? Sa mga dayuhan mula sa labas ng teritoryo, nakipaglaban na si Yehan sa mga lahing 3 mata at masasamang espiritu. Ang mga pangalang ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga lahing iyon. Agad na patuloy na tumingin si Yehan. Sa mga sumunod na gawain, mayroon din namang gawain na pumatay ng mga makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo. Sa huli, napatingin ang mga mata ni Yehan sa pinakamataas na gawain. Buksan ang libingan ng mga nangungunang 10 sinaunang emperador, 10 milyong puntos ng singsing ng buhay. Tumaas ang kilay ni Yehan, ang libingan ng mga nangungunang 10 sinaunang emperador, ano bang klaseng libingan ito? Maaari bang libingan ito ng sinaunang emperador ng langit? Ang gawain na may pinakamataas na gantimpala sa listahan ay ang pagbubukas ng libingan ng mga nangungunang 10 sinaunang emperador na may 10 milyong puntos ng singsing ng buhay, ito lamang ang isa at tanging gawain na may ganitong kalaking gantimpala. Matapos mag-isip, hindi na ipinagpatuloy ni Yehan ang pag-aalala tungkol sa mga gawain sa listahan. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay tapusin ang isang gawain para makakuha ng sapat na puntos ng singsing ng buhay na magagamit niya pansamantala sa ika-12 lugar. Sa huli, para makasiguro, pumili si Yehan ng gawain na may gantimpalang 2.8 milyong puntos ng singsing ng buhay. Wasakin ng millennial na sinaunang demonyo. Matapos malaman ang lokasyon ng gawain, hindi na nagtagal si Yehan at mabilis na naglakbay kasama ang gintong kilin. Gayunpaman, maingat pa rin siya. Sa ngayon, natuklasan na sila ng mga makapangyarihang dayuhan, kung sila ay makulong muli, talagang mahirap silang makatakas. Kung mayroon pang dagdag na mga makapangyarihang dayuhan o makakatagpo sila ng nakakatakot na makapangyarihang dayuhan sa lungsod na iyon, kahit na si Yehan na nakapag-breakthrough na sa larangan ng gitnang antas na Saint King ay hindi makapagkakatiwala, kaya kailangang mag-ingat lamang bago malinaw ang lahat. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sina Yehan at ang gintong kilin sa lugar kung saan matatagpuan ang millennial na sinaunang demonyo. Dito, mayroong libu-libong milyang mga bundok na umaabot hanggang sa malayong lugar, at maraming matataas na puno na umaabot sa langit parang tinatakpan nila ang kalangitan. Sa gitna ng mga bundok na iyon, may isang sinaunang puno na pula-pula ang kulay na pinakanakakapansin. Lumalaki ito sa gitna ng mga bundok, at ang mga pulang sanga nito ay umaabot sa langit na parang isang pulang bulaklak ng dugo. Ang mga dahon nito ay parang ulap, at ang ibang mga sinaunang puno sa paligid ay parang nagpapayong dito. Hindi nakakagulat na kailangang itong wasakin.
Ang engkantadong punong ito ay nakarod na ng mga lakas ng mga dayuhan. Agad na napansin ni Yehan ang sikreto. Maaaring umiral na ang engkantadong punong ito sa loob ng 3 hanggang 5,000 taon, at napakatakot ng antas nito. Kahit malayo pa lamang, naramdaman na ni Yehan ang isang nakakapanganib na aura mula sa engkantadong punong ito. Gayunpaman, dahil naroon ang gintong kilin para sumuporta, hindi natatakot si Yehan. Siyempre, para tapusin ang gawain, kailangang mabilis siyang makipaglaban. Kapag ang balita tungkol sa labanan ay nakakuha ng pansin ng mga makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo, mas mapanganib pa ang mga kahihinatnan. Kabanata 3336. Agad na lumabas si Yehan na hawak ang espada ng Myriad Tribulation, tumuntong sa kawalan sa itaas ng libu-libong milyang mga bundok. Sa isang iglap, ang mga sinaunang punong umiral na matagal na sa lupang ito ay parang nabuhay, at ang kanilang malalaking sanga ay naging mga pag-atake na bumabalot sa langit, umaatake patungo kay Yehan para patayin siya sa kawalan. Humahad lang ka sa akin ay katumbas ng pagpapakamatay. Ang nakakatakot na batas ng apoy ay sumiklab, at ang langit at lupa ay napapalibutan ng nag-aapoy na apoy. Mayroong kompleto at perpektong sistema ng mga batas sa mundong ito. Ginamit ni Yehan ang batas ng apoy para gawing mundo ng apoy ang kalangitan sa itaas ng libu-libong milyang mga bundok. Ang mga sinaunang punong humahadlang sa kanya ay nasunog hanggang sa maging abo. Ang eksenang ito ay agad na nagulat sa millennial na sinaunang demonyo. Sa ilalim ng buong mga bundok, may mga ugat ng puno na kasing laki ng mga trak, parang higanteng bitin, na ganap na sumasakop sa mga bundok. Bumalot ang mga ito kay Yehan, at sa sandaling iyon, parang siya ay nasakal ng mga ugat na ito at hindi na makikita. Patayin. Isang paggalaw lamang ng espada, parang lumabas siya mula sa isang mundo ng sinaunang emperador ng espada. Ang kanyang sariling intensyon ng espada na sinamahan ng mga kasanayan sa paggamit ng espada, kasama pa ang lakas ng espada ng Myriad Tribulation, ay nagpahati-hati ng mga nakakatakot na ugat na bumabalot sa kanya. Mula sa mga tahi, may dugong mabaho na tumutulo sa kawalan. Oy! Ang lakas ng pambihirang hadlang, mayroon bang hindi alam na lugar sa katawan ng millennial na demonyong ito? Sa sandaling masugitan niya ang millennial na demonyo, malinaw na naramdaman ni Yehan na ang nilalang na ito ay may pamilyar na pambihirang hadlang na nagbabawal sa paggalaw ng lakas. Mga sampay na mortal, hinahawakan mo ako, gusto mo bang i-declare ang digmaan laban sa buong lahi ng mga dayuhan? Ang masamang boses ay umalangaw-ngaw sa langit. Sa sandaling ito, ang buong lupain ng libu-libong milyang mga bundok ay nanginginig ng husto, at ang mga sinaunang puno ay tumayo mula sa lupa. Ang pagiging nasugatan ni Yehan ay tiyak na lubos na nagalit sa millennial na sinaunang demonyo. Ang nakakatakot na kapaligiran ay nagwawasak sa libu-libong milyang mga bundok. Lubos na nagalit ang millennial na sinaunang demonyo kay Yehan, at ang buong lupain sa loob ng 10,000 milya ay nanginginig ng husto. Isang nakakatakot na lakas mula sa kalaliman ng lupa ay sumasabog, parang ang lupang nasa ilalim ng paa ni Yehan ay bumabalot sa kawalan, kahit na sa buong mundo. Ang mga mata ni Yehan ay kumikislap ng hindi matatag. Ang millennial na sinaunang demonyong ito ay may pamilyar na lakas ng pambihirang hadlang, kaya tiyak na mayroong hindi alam na lugar dito. Ang pagtuklas na ito ay nagpasigla sa puso ni Yehan. Sa huli, ang hindi alam na lugar na umiiral sa 12 rehiyon ay napakahalaga ng halaga. Bukod pa rito, sa ika-12 lugar, kailangan pa ring hanapin ni Yehan ang sinaunang mana na iniwan ng sampay na emperador, at higit sa lahat, hanapin ang pulang emperador na binanggit ng mensahero ng hula, at makuha ang buong bersyon ng siyam na pagbabago ng pag-uusig sa mga Diyos. Ang mga dayuhan mula sa labas ng teritoryo ay aming mga dakilang kaaway, kailangang patayin sila ng lahat. Ano naman kung i-declare natin ang digmaan laban sa kanila? At ikaw, isang nilalang na sinasalakay ng mga lakas ng mga dayuhan mula sa labas ng teritoryo, sa tingin ko ay hindi ka makakaligtas ngayong araw. Mapangasar na ngumiti si Yehan, at bigla na lamang, sa lupaing nanginginig ng husto, sa loob ng 10,000 milya, ang mga higanteng bitin ay biglang lumabas mula sa lupa, hindi mabilang ang dami. Ang kanilang paglitaw ay sumakop sa kalangitan sa loob ng 10,000 milya, parang mga dragon at ahas na umaawit ng husto, napakatakot. Siyempre, ang mga nilalang na parang higanteng bitin ay mga galami ng millennial na sinaunang demonyo na nakabaon sa kalaliman ng lupa. Ang mga galami nito ay sumasakop sa 10,000 milya, at maaari itong sumipsip ng lakas ng ibang mga engkantadong puno sa lugar na ito para palakasin ang sarili. Sa sandaling ito, lahat ng hindi maipararangal na laki ng mga galami ay sumabog mula sa lupa, sapat na ito para magbukas ng butas sa kalangitan. Malaki ang galaw mo, ngunit mamamatay ka ngayon. Hindi nagabala ng oras si Yehan.
Ang ganitong lakas ng galaw ay tiyak na makakaakit ng mga makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo. Kailangan niyang alisin ang malenyal na sinaunang demonyo bago pa mangyari iyon. Ang oras ay tumitigil. Mahinang sumigaw si Yehan, at ang lahat ng nagwawasak sa mundo ay biglang tumigil, kabilang ang mga grupo ng malalaking galame na sumasakop sa langit at araw. Ang lahat ng nilalang sa mundo ay nawala ng oras sa sandaling iyon, at nasa ilalim ng kontrol ni Yehan. Ang kakayahang ihinto ang oras, ano ka talagang? Natakot ang millennial na sinaunang demonyo, ngunit bago pa niya matapos ang pagsasalita, siya rin ay nakakulong. Bigla na lamang, nang handa na si Yehan na kumilos, ang mga nakakulong na galame sa langit at lupa ay parang nakabigti ng mga tanikala na nagbubuklod sa kanila, at kahit na ang kawalan ay nagkakaroon ng mga siwang. Nakita ito ni Yehan, at bahagyang pamatla ang kanyang mukha matapos gamitin ang pagtitigil ng oras. Mula nang palakasin ang kanyang kakayahang itigil ang oras, walang sinuman pa ang nakayanan na malimpasan ang kanyang likas na kakayahan. Kabanata 3337. Bagaman hindi ganap na nakabigti ng pagtitigil ng oras ang millennial na demonyo, na kaya nitong ipanganginig ito, ipinapakita lamang kung gaano kalakas ang millennial na demonyo. Talagang mahirap patayin. Kung hindi gagamitin ang kakayahang itigil ang oras, talagang magiging problema na patayin ang millennial na sinaunang demonyong ito gamit ang lahat ng uri ng mga lihim na pag-atake. Ang iniisip na ito ay dumaan sa isip ni Yehan. Sa isang iglap, isang tabing ng mga espada ang bumabalot sa mundo. Hawak ni Yehan ang espada at ibinagsak ito. Ang katawan ng demonyo ay hinati sa gitna, at kalahati ng mga halaman sa buong mga bundok ng Wanli ay naputol din. Bigla na lamang, matapos patayin ni Yehan ang millennial na sinaunang demonyo, bigla siyang naramdaman ang pagkahilo, at sa susunod na sandali, mabilis na nawala si Yehan mula sa mundong ito. Nakita ito ng gintong kilin na nasa kalangitan ng kawalan hindi kalayuan, at agad na itinago ang sarili sa kalahating naputol na mga bundok sa ibaba. Nawala si Yehan, ngunit ang nakakatakot na galaw dito ay tiyak na makakaakit ng mga makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo. Tunay nga naman, hindi pa man nakakaraan ng isang minuto, sa libu-libong milyang mga bundok na ito, ang mga makapangyarihang tao mula sa ibang lahi ay lumitaw isa-isa. Ang sinaunang demonyo ay namatay, sino pa ang may kakayahang gawin ito maliban kay Pluto? Isang grupo ng mga makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo ang lumitaw dito isa-isa. Tumingin sila sa nakasisirang tanawin sa harap, at ang isang makapangyarihang dayuhan na may napakalakas na madilim na lakas na umaalingaw-ngaw sa paligid ay malamig na nagsabi, parang may isang napakalakas na nilalang mula sa mga Diyos at demonyo ang pumasok dito. Ngunit sa pagpatay sa sinaunang demonyo, baka hindi rin siya ligtas, habulin natin siya at hanapin. Mabilis na dumating at umalis ang mga makapangyarihang dayuhan. Matapos silang umalis lahat, lumabas ang gintong kilin na nagtago dito. Talagang matalino ang nilalang na ito, ang lugar na tila pinakamapanganib ay ang pinakamakaligtas na lugar. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw na si Yehan sa isang maliit na mundo. Dito, ang hangin ay naglalabas ng napakainit na nakakatakot na lakas, at may isang nakakatakot na elemento ng apoy na umaalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa. May ganitong lakas na elemento ng apoy, ang makapangyarihang tao na lumikha ng maliit na mundong ito ay tiyak na isang ninuno na mahusay sa paglalaro ng apoy. May kontrol din si Yehan sa lakas ng elemento ng apoy. Ang kanyang batas ng apoy at ang banal na apoy ng Suzaku ay kabilang sa lakas ng elemento ng apoy. Agad na isinaaktibo ni Yehan ang kanyang clairvoyance at naunawaan ang maliit na mundong puno ng nakakatakot na elemento ng apoy. Di nagtagal, natuklasan ni Yehan ang maraming mga halamang pantubig at gamot na may kaugnayan sa elemento ng apoy sa maliit na mundong ito, ang mga ito ay higit sa 10,000 taon na bihira makita sa labas ng mundo. Di nagtagal pa, natagpuan ni Yehan ang isang marangyang palasyo matapos niyang suriin ang maliit na mundong ito. Palasyo ng Diyos ng Araw. Matapos makita ang dambana na ito, bumilis ang mukha ni Yehan at mabilis na naglakad patungo sa lokasyon ng palasyo ng Diyos ng Araw. Matapos makarating sa palasyo ng Diyos ng Araw na ito, nalaman ni Yehan kung saan nagmula ang nakakatakot na lakas ng elemento ng apoy sa mundong ito. Medyo natatakot si Yehan sa lakas ng elemento ng apoy na umaalingaw-ngaw mula sa palasyo ng Diyos ng Araw. Kahit na ito ay isang bundok ng mga espada at dagat ng apoy, pupuntahan ko pa rin ang palasyo ng Diyos ng Araw na ito. Lalong lumakas ang liwanag sa mga mata ni Yehan, at naging isang sinag ng liwanag na tumago sa dambana. Ang salitang, araw, ay nagpaisip kay Yehan tungkol sa Diyos ng Araw. Kahit na ang dambanang ito ay walang kaugnayan sa Diyos ng Araw, ang pagtawag nito sa sarili bilang araw ay sapat na para makita ang kakaibahan ng may-ari ng dambanang ito. Bearer.
Ang nakakatakot na lakas ng elemento ng apoy ay parang pagsabog ng bulkan na natutunaw ang lahat. Si Yehan na pumasok sa palasyo ng Diyos ng Araw ay maaari lamang gamitin ang lahat ng lakas ng kanyang katawan para labanan ang pagsalakay ng nakakatakot na lakas ng elemento ng apoy na umiiral sa palasyo ng Diyos. Sa loob ng dambana, 9 na haligi ng apoy ang sumusuporta sa buong dambana, at ang mga dingding nito ay natatakpan ng nag-aapoy na apoy, para bang tirahan ito ng Diyos ng apoy. Sa loob ng dambana, lahat ng bagay sa mundo ay dapat sumuko. Ginamit ni Yehan ang kanyang sariling lakas para labanan ang nakakatakot na lakas ng elemento ng apoy sa loob ng dambana, ngunit ang kanyang mga mata ay napunta sa isang marangyang at matayog na estatwa ng apoy sa loob ng dambana. Ang katawan ng estatwa ay nasusunog ng apoy, ito ay isang tao na gawa sa apoy. Nakita ito ni Yehan, at agad na binuhat ng kanyang kamalayan ang estatwa ng apoy. Sa isang iglap, sunod-sunod na impormasyon at malalaking larawan ang pumasok sa isip ni Yehan. Ang mga larawang ito ay mga kwento ng dalawang sinaunang emperador, ngunit ang higit na ikinatuwa ni Yehan ay sa mga daloy ng impormasyon, mayroong buong bersyon ng 9 na pagbabago ng pag-uusig sa mga Diyos. Kabanata 3338. Nakuha ang mana sa estatwa ng apoy, nakita ni Yehan ang buong bersyon ng 9 na pagbabago ng pag-uusig sa mga Diyos mula sa daloy ng impormasyon. Nakuha na ni Yehan ang paraan ng pagpapalakas ng unang 3 pagbabago ng 9 na pagbabago ng pag-uusig sa mga Diyos, at kasalukuyan na siyang nasa ikalawang pagbabago, at nakapagpalaki na siya ng 2 kopya ng sarili, ang isang kopya ay sumusunod sa kanya, at ang isa naman ay nangangalap ng mga mapagkakatiwalaang alagad sa iba't ibang bahagi ng kontinente ng mga Diyos at demonyo. Maaaring sabihin na sa kanyang paglalakbay, ang 9 na pagbabago ng pag-uusig sa mga Diyos ang pinakamalaking tulong kay Yehan. Para sa buong bersyon nito, natural na hinahanap niya ito, ngunit sa nakaraan, hindi niya mahanap ang anumang impormasyon tungkol dito. Nang makita ang buong bersyon ng 9 na pagbabago ng pag-uusig sa mga Diyos sa sandaling ito, labis na natuwa ang puso ni Yehan, ang pagtitiyaga ay nagbunga, at ang hindi matatulunang sining ng pakikipaglaban na ito ay ganap ng nasa kanyang kamay. Nagawa lamang ni Yehan na sanayin ang unang at ikalawang pagbabago, ngunit napakatakot ng kanyang lakas sa paglaban. Kapag nasanay na siya hanggang sa tuktok, magkakaroon siya ng 9 na kopya ng sarili, at ang kanyang lakas sa paglaban ay dadalawang beses. Ang pag-iisip pa lang nito ay isang hindi maipararangal na tanawin. Pinigilan ni Yehan ang kagalakan sa kanyang puso at patuloy na sinuri ang impormasyon sa kanyang isip. Bukod sa 9 na pagbabago ng pag-uusig sa mga Diyos, mayroon din namang isang hanay ng mga sinaunang sining ng pakikipaglaban na walang katulad sa mundo. Ang desisyon ng pulang emperador. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang Chidijun na ito ay iniwan ng pulang emperador. Ayon sa propeta, alam na ni Yehan ang sinaunang makapangyarihang tao na ito, at dahil siya ay maalala ng mensahero ng hula, tiyak na siya ay isang hindi karaniwang tauhan noong sinaunang panahon. At ang estatwa ng apoy na ito ay ang mismong pulang emperador. Noong sinaunang panahon, may pagkakataong maging sugo ng Diyos ng Araw ang pulang emperador, ngunit sa huli ay siya ay tinanggihan ng Diyos ng Araw. Pagkatapos noon, itinatag ng pulang emperador ang palasyo ng Diyos ng Araw, na pinangalanan ayon sa araw. Ang pagkilos na ito ay naghahatid din ng isang mensahe sa Diyos ng Araw. Sa mga larawang iniwan ng estatwa ng mana, bukod sa hindi matatulunang pulang emperador, mayroon pang isang tao na ang presensya ay mas mataas pa kaysa sa kanya. Ang iwan ng 9 na langit. Isang nilalang na ng ahas na hamanin ang mga Diyos. Narinig na ito ni Yehan mula sa mensahero ng hula dati, at kahit pa ang mensahero ng hula ay gumawa ng magandang pagsusuri tungkol sa nilalang na ito, ngunit noong panahong iyon ay hindi niya nalaman mula sa kanya ang pangalan ng pinakamahalagang tao sa ilalim ng mga Diyos noong sinaunang panahon. Hindi na itala sa mga impormasyon at larawang iniwan ng pulang emperador kung bakit hinamon ng iwan ang 9 na langit ang mga Diyos, ngunit na itala doon ang labanan sa pagitan niya at ng 5 dakilang sugo. Kahit pa si Yehan na nakita ang eksenang iyon ay naramdaman na parang isang maliit na langgam. Ang 5 dakilang sugo ng mga Diyos ay nagkasama, ngunit nakasabay lamang nila ang pinakamahalagang tao sa ilalim ng mga Diyos mula noon hanggang ngayon. Ang ganitong lakas na kayang sirain ang mundo ay maaaring taglay lamang ng mga Diyos. Bukod pa rito, sa mensaheng iniwan ng pulang emperador, ang pinakamahalagang tao sa ilalim ng mga Diyos noong sinaunang panahon ay minsang tumawid ng mag-isa sa pintuan ng mundo, pumasok ng nag-iisa sa mga dayuhan, at iniwan ang kahangahangang record ng pagpatay sa 2 dakilang Diyos ng 9 na dakilang lahi. Lubos itong nagpapatakot sa buong mga dayuhan, kahit na sa kontinente ng mga Diyos at demonyo.
Gayunpaman, matapos pumasok ng nag-iisa sa mga dayuhan mula sa labas ng teritoryo at patayin ang dalawang dakilang Diyos, siya rin ay namatay sa ilalim ng pagsalakay ng ibang 7 Diyos, at inilibing ang kanyang mga buto sa ibang lupain. Tungkol sa pulang emperador at sa iwan ng 9 na langit, ang isa ay ng ahas na baliwalain ang Diyos ng araw matapos siyang tanggihan, at ang isa naman ay ng ahas na hamanin ang mga Diyos at tunay na Diyos. Ang dalawang ito ay natural na naging matalik na magkaibigan. Kahit na bago pumasok ng nag-iisa sa mga dayuhan, inihandog ng iwan ng 9 na langit ang kanyang mana sa pulang emperador, at ipinasa ito sa mundo sa pamamagitan ng kamay ng pulang emperador. Matapos basahin ang mensaheng iniwan ng pulang emperador, matagal nang hindi mapakalma ng pagkabigla ang puso ni Yehan. Ang lakas na kayang ilipat ang mga bundok at punuin ang dagat, harangan ang mga bituin, araw at buwan, baka hindi pa maabot ng mga emperador ng langit sa kasalukuyang panahon ang ganitong lakas. Huminga. Dahan daw ang binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata at malalim na huminga. Sa sandaling ito, umalis na siya sa maliit na mundong puno ng nakakatakot na elemento ng apoy, at nakarating sa libu-libong milyang mga bundok na kalahating naputol. Ang gintong kilin na nagtago dito ay agad na lumapit sa kanya. Iwan ng 9 na langit. Tahimik na binibigkas ni Yehan ang pangalang ito sa kanyang isip. Ang lalaking ito na ng ahas na hamanin ang mga Diyos, ng ahas na labanan ang mga dayuhan ng nag-iisa, at lumikha ng napakakahanga-hangang mga sining ng pakikipaglaban tulad ng 9 na pagbabago ng pag-uusig sa mga Diyos ay nagpasigla ng dugo sa buong katawan ni Yehan. Mayroon na akong buong bersyon ng 9 na pagbabago ng pag-uusig sa mga Diyos, sa panahong ito kung saan lahat ng mga Diyos ay nawala na, sino pa ang makakahadlang sa akin, si Yehan. Mga mata ni Yehan ay parang espada, at ang buong bersyon ng 9 na pagbabago ng pag-uusig sa mga Diyos ay nagpakita sa kanya ng isang mas magandang kinabukasan. Sa kanyang pag-alis mula sa lungsod ng tadhana at paghakbang sa labas ng mundo, kailangan niyang malumpasan ang anumang sakuna para makapaglakbay siya sa daang inihanda na para sa kanya. Pero na, oras na para hanapin sila. Mahirap para sa atin na harapin mag-isa ang mga dayuhan mula sa labas ng 12 rehiyon. Kabanata 3339. Sa isang iglap, sabay na umalis sina Yehan at ang gintong kilin, at nakarating sa pinakamalapit na altar ng tadhana para ipagpalit ng mapa ng 12 rehiyon. Matapos makuha ang mapa ng 12 lugar, opisyal na nalaman ni Yehan na ang lugar na ito ay naiiba sa mga nakaraan. Ang mga mapanganib na ipinagbabawal na lugar sa 12 rehiyon ay makikita sa mapa na may maraming marka, at lahat ay may pulang bungo na nakaarkila. Bukod pa rito, may 9 na pangunahing lungsod sa 12 rehiyon, at ang bawat isa ay may pulang apoy na nakaarkila, mukhang masama at nakakatakot. Maaari bang mga makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo ang naninirahan sa mga pangunahing lungsod na ito? Ang ganitong iniisip ay dumaan sa isip ni Yehan, na nagpabuo ng tatsulok sa kanyang mga kilay. Kung totoo ito, hindi ito magandang balita. Hayaan na muna, makipag-ugnayan muna tayo sa ibang mga kasama. Hindi ko alam kung ilan na ang nakapasok sa 12 lugar ngayon. Pagkatapos mag-isip nito, agad na gumawa ng mga kopya ng mapa si Yehan at ipinadala ito kina Kang Tianzan at iba pa, at napagkasunduan na rin nila ang lugar ng pagtitipon. Matapos gawin ang lahat ng ito, agad na nagtungo si Yehan patungo sa napagkasunduang lugar. Napakaraming makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo, at ngayon ay tanging sa sama-samang pagsisikap ng lahat maaari silang makipagkompetensya sa kanila. Kung sila ay matuklasan ng mga makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo bago pa mangyari ito at talunin isa-isa, lalong mapanganib ang sitwasyon ni Yehan at iba pa. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na si Yehan sa lugar ng pagtitipon at naghintay para dumating sina Kang Tianzan at iba pa. Di nagtagal, si Yu Honghuang ang unang lumitaw. Ang matangkad na binatang may mabigat na espada sa likuran, na medyo nabawasan ang kabastusan sa mukha, ay nagkibit-balikat nang makita si Yehan at nagsabi, parang ako ang unang dumating. Nagsabi si Yehan, mabuti ba? Nakasalamuha mo na ba ang mga dayuhan mula sa labas ng teritoryo? Patay ko ang ilang maliit na sundalo at batang general, ngunit, hindi sila mahina. Isang seryosong ekspresyon ang dumaan sa kanyang matatag na mga mata. Ang mga makapangyarihang dayuhang narito ay hindi maaaring baliwalain kahit pa ng mayabang na si Yu Honghuang. Talagang hindi sila mahina. Biglang lumitaw sina Chen Yi at ang lumang bude na si Banan ng magkasama, at nakipaglaban din sila sa mga makapangyarihang dayuhan sa 12 rehiyon. Hehe, malapit na ring dumating si Kang Tianzan. Ngumiti si Yehan. Kung sama-sama silang apat, walang sinuman mula sa labas ng teritoryo ang makakapidyaw sa kanila.
Gayunpaman, sa sandaling ito, sa kanyang jade sleep ng kaluluwa, may mensahe mula kay Kang Tianzan na nagpapatigil sa mga kilay ni Yehan nang mabasa ito, nasa panganib si Kang Tianzan. Nasa panganib si Kang Tianzan. Tumaas ang kilay ni Yehan. Ang katotohanang nagpadala ng mensahe para sa tulong ang mayabang na si Kang Tianzan ay nagpapakita na napakahirap ng sitwasyong kinakaharap niya ngayon. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, kakaibang kulay ang dumaan sa mukha ni Na Chenyi, lumang bude na si Banan, at Yu Honghuang. Nagsabi si Chenyi, munting Panginoon, maraming makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo na mahirap din nating harapin mag-isa. Baka si Kang Tianzan ay nakatagpo ng mga ganitong uri ng masters. Uy, hindi masama na mapahina ang pagmamataas ng babaeng ito. Ngumisi si Yu Honghuang. Sa kanyang lakas, hindi siya natatakot kay Kang Tianzan. Sa kabuuang kabataan ng kontinente ng mga Diyos at demonyo, maliban kay Yehan, walang ibang tao na kinatatakutan ni Yu Honghuang. Kapatid na Banan, ano ang inyong opinyon? Tanong ni Yehan sa lumang bude na si Banan. Narinig ito, at isinandal ng lumang bude na si Banan ang kanyang mga kamay at nagsabi, mensahero ng Diyos, sa mundong ito, napakalakas ng mga dayuhan. Sa ngayon, dapat nating ibukod ang lahat ng pagkakahati-hati at magtulungan para labanan ang mga dayuhan. Tumango si Yehan. Iyon din ang kanyang iniisip. Bagaman may hidwaan sina Yehan at Kang Tianzan, hindi dapat magkaroon ng anumang pagpapaplano sa panahong ito. Bukod pa rito, kailangan din ni Yehan ang makapangyarihang tulong ni Kang Tianzan. Tara na, magkaroon tayo ng magandang pagtatagpo sa mga makapangyarihang dayuhang ito. Kasunod ng desisyon ni Yehan, ang grupo ng 4 na tao at isang hayop ay mabilis na nawala. Sa parehong oras, si Kang Tianzan ay kasalukuyang nararanasan ang pinakamalakas na pagsalakay sa kasaysayan niya. Halos 1,000 makapangyarihang dayuhan ang sama-samang umaatake sa kanya. Kabilang dito ang 7 hanggang 8 makapangyarihang dayuhan na kasing lakas ng mga sumalakay sa gintong kilin. Sa ganitong nakakatakot na hanay, kahit pa si Yehan ay makaharap sila mag-isa, kailangan niya pang tumakas para mabuhay. Sa laban na iyon, si Kang Tianzan ay malubhang nasugatan at nagtitiyak lamang na makapaglaban. Kung walang tutulong sa kanya, tiyak na mamatay siya dito. Babaeng mula sa mga Diyos at demonyo, sumuko ka na. Sa iyong kagandahan, kung ibibigay ka sa hari ng Hades, baka mabuhay ka pa. Kabanata 3340. Ang mga makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo ay lubhang walang awa. Kahit na si Kang Tianzan ay isang magandang babae, hindi sila nagpakita ng anumang awa sa kanilang mga pag-atake. Sa mata ng mga makapangyarihang dayuhang ito, si Kang Tianzan ay isa lamang biktima, isang buhay na biktima. Iniisip ko na noong aking mga kapantay, si Kang Tianzan, ay hindi ko pinapansin ang lalaking iyon, ngunit hindi ko inakala na ako ay mamamatay sa kamay ng mga dayuhang tulad ninyo. Gayunpaman, ako si Kang Tianzan, namamatay lamang ako nang nakatayo, hindi nang nakaluhod noong ako ay isinilang. Ang buong katawan ni Kang Tianzan ay sakop ng mga pasa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matibay na lakas sa paglaban at kawalang suko. Ang mga babae mula sa mga Diyos at demonyo ay talagang matapang, ngunit mayroon kang hindi kapani-pani walang mukha. Sa tingin ko ay magugustuhan ito ni Pluto, kumuha ng lubid ng kaluluwa at ibigay ang babaeng ito kay Lord Pluto. Sa isang iglap nang mabatid ang mga salitang ito, sa gitna ng halos 1,000 makapangyarihang dayuhan, ang mga itim na lubad ay kumalat sa buong kawalan, parang isang malaking lambat ng langit at lupa na humuhuli ng biktima, na bumabalot sa lahat ng dako, hindi makakatakas. Ang batas ng langit, basagin. Malakas na sumigaw si Kang Tianzan, at ang makapangyarihang batas ng langit ay gumamit ng lakas ng langit at lupa para sirain ang lahat. Gayunpaman, ang parang malambot na lambat ng langit at lupa ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pagkabasag. Sa isang iglap, ang mga lubod ay nakapulupot kay Kang Tianzan, na ikinakabit ang kanyang mga kamay at paa. Sa sandaling ito, si Kang Tianzan na malubhang nasugatan ay hindi makapaglabas mula sa pagkakahawak na ito. Sa paligid ng mundo, ang mga makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo ay nakatayo sa 4 na direksyon at hinigpitin ang mga lubad. Biglang naging patag si Kang Tianzan sa kawalan na parang isang malaking titik, ang kanyang mukha ay pamatla, at ang mga makapangyarihang dayuhang humihigpit ng mga lubad ay parang pinagbabatayan siya ng 5 kabayo. Nakita ito ng mga makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo at napangisi sila. Upang hulihin si Kang Tianzan, gumamit sila ng pagsasama-sama ng ilang lakas at ngayon ay nagtagumpay na. Marami tayong nawala para harapin ang babaeng ito mula sa lahi ng mga Diyos at demonyo. Ngayong naging biktima na ang babae, matagumpay na nating nahuli siya. Sana ay hindi tayo sisihin ni Lord Pluto.
Tinignan ng 8 makapangyarihang dayuhan mula sa labas ng teritoryo ang isa't isa, at handa nang bumalik sa lungsod ng Hades kasama ang biktimang si Kang Tianzan. Ang ganitong kagandahang babae mula sa mga Diyos at demonyo ay bihira makita. Patayin. Bigla na lamang, isang napakalakas na sigaw ang tumagos sa langit, naging walang katapusang lakas ng tunog na kumalat sa lahat ng direksyon ng mundo. Maraming makapangyarihang dayuhan na biglang narinig ito ay nalulula at nalilibot ng lakas na ito, at ang kanilang mga tainga ay sumasakit. Chi 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 chi. Sa isang iglap, isang malaking tabing ng espada ang ibinagsak, na humiwa ng lahat ng mga lubad na nagbubuklod kay Kang Tianzan, na nagbigay sa kanya ng kalayaan muli. Kang Tianzan, kunin mo ang sibat. Isang pilak na sibat ang bumulusok papunta sa kanya at huli na namang hawak ng malubhang nasugatang si Kang Tianzan. Sa hawak na kanyang matataas na uri ng sandata, biglang nagbago ang ugali ni Kang Tianzan sa sandaling iyon. Sa sandaling ito, hindi na kayang pigilan ni Yehan na ibigay ang sandata ni Kang Tianzan. May tumutulong pa, mabuti na lang para madala na rin silang lahat. Ang makapangyarihang dayuhan ay ngumisi ng makasalanan. Ang pagdating ni Yehan at iba pa ay nagpasaya sa kanila sa halip na magulat. Kung madadala nila sila, tiyak na makakakuha sila ng gantimpala mula kay Hades. Anit ho Buddha, ang liwanag ng banal na Buddha, iligtas ang lahat ng kasamaan. Isang malaking bahagi ng gininto ang liwanag ang bumuhos mula sa langit, na bumabalot sa mga makapangyarihang dayuhan. Ang liwanag ng banal na Buddha ay nagpaparumi agad ng ilang dayuhan na mababa ang antas ng pagpapalakas hanggang sa mawala sila. Hindi rin masama ang mga kasanayan ni Chen Yi sa pagkontrol ng espada, lumalaban siya sa loob at labas ng mga dayuhan, at sa bawat pagdaan ng liwanag ng espada, ang mga ulo ng mga dayuhan ay lumilipad. Tungkol kina Yu Honghuang at Gintong Kilin, mas malakas pa sila, sa hawak na mabigat na espada, bumabalik na ang mayabang na si Yu Honghuang. Kilos na, hindi mahina ang mga inapo ng mga Diyos at demonyong ito. Nakita ito ng 8 nangungunang makapangyarihang dayuhan at tumakbo patungo kina Yehan at iba pa. Ang ibang mga makapangyarihang tao ay umaatake at nagtatanggol ng maayos, na naging dahilan para mapalibutan agad sina Yehan at iba pa. Ibigay ninyo sa akin ang 2 salot na ito, si Yu Honghuang mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ay handang makipaglaban. Hawak ni Yu Honghuang ang mabigat na espada at ibinagsak ito sa 2 makapangyarihang eksperto ng dayuhan na may nakakatakot na aura. Pagkatapos noon, sina Yehan, Gintong Kilin, at Kang Tianzan ay napapalibutan din ng 6 na makapangyarihang dayuhan, at ang hindi matatulunang lumang Buddha na si Banan at si Chen Yi ay maaari lamang harapin ang ibang mga dayuhan sa mundong ito. Ang nakakatakot na laban ay muling nagsisimula sa mundong ito. Matapos maabot ng kanyang larangan ang gitnang antas na Saint King, natural na lumakas ang lakas ni Yehan sa paglaban, at hindi siya nahihirapang harapin ang 2 magkasamang dayuhan ngayon.